Pattern number 3 na po tayo. Sa pattern number 3 po natin, ito naman po ay at ng na-adjective or noun. De lamang po ang ating idadagdag sa ating na-adjective at noun. Balikan po natin yung verb natin at, pinapalitan po ng verb te form. Yung ating at ng i-adjective, tanggal i, palitan ng kute. Ngayon po, add de lamang po tayo kay na-adjective or noun. Yung magiging dulo natin dito, kahit maging i-adjective or na-adjective man po, kung ano pa man, wala pong problema. Example po tayo. Kay lesson 18 po manggagaling ang ating pattern. Rai sensei wa handsome des. Si Rai sensei ay gwapo po. Ang aat natin sa kanya ay shinsetsu des. Mabait po. Pagsamahin na po natin. Rai sensei wa handsome. Huwag na lang po natin isasama yung des. Magpa-plus de lang po tayo dito. Handsame de. I-add na natin yung inaat natin. Shinsetsu des. Basahin po natin. Rai sensei wa handsame de shinsetsu des. Si Rai sensei ay gwapo at mabait po. Next example po natin ay Nihon wa kirei desu. Ang Japan ay maganda po. Anzen na kuni desu. Safe na bansa po. Pag sinabi pong anzen, safe. Ito pong pattern natin ay galing din po ito sa lesson 8. Naalala nyo po kapag nagmo-modify tayo ng noun, kapag ang pang-comment natin ay na-adjective, nagkakaroon po tayo ng na bago tayo makarating kay noun. Ito pong sa una natin, Nihon wa kirei desu, ito po yung pattern number 1 natin kay lesson 8 po. Pagsamahin po natin itong dalawa. Nihon wa kirei. Ngayon po, hindi natin isasama yung des. Mag-plus de po tayo para sa at natin. At kopyahin na po natin ito. Anzen na kuni desu. Basahin po natin. Nihon wa kirei de anzen na kuni desu. Ang Japan ay maganda at safe na bansa po. Ang example po natin ngayon ay noun naman po. Watashi wa 26 desu. Ako ay 26 years old po. Ang iat natin ay single po. Dokshin desu. Nakasulat ay dokushin. Nasa silent u po yung ku. Dokshin. Nagiging dokshin desu. Pagsamahin po natin sila. Watashi wa 26 iwanan yung des, palitan ng de. Tapos, dugtong na po natin yung dokshin. Basahin po natin. Watashi wa 26 de dokshin desu. Sa Tagalog, ako ay 26 years old po at single. Example pa po tayo ng ating noun. Jonah-san wa Philippine desu. Si Jonah ay Filipino po. HTI no Jishosei desu. Technical intern trainee ng HTI. Kunwari po, dito siya nag-trainee. Pagsamahin po natin siya. Jonah-san wa Philippine iwanan ang des, palitan ng de. Tapos, kopyahin na po natin lahat to. HTI no Jishusei desu. Basahin po natin. Jonah-san wa Philippine de HTI no Jishusei desu. Si Jonah ay Filipino at technical intern trainee po ng HTI. Mayroon po uli akong dalawang example na ipapakita po sa inyo. Kim-san wa kirei desu. So, shite shinsetsu desu. Ito po yung kay lesson 8. Tama po ang sentence na ito. Kay lesson 16 naman po, Kim-san wa kirei de shinsetsu desu. Tama rin po ito.
Ang dalawang sentence na to, pareho lang po ang meaning. Si Kim ay maganda at mabait po. Balik po ako doon sa SOSHTE kay Lesson 8. Ang SOSHTE po sa Lesson 8, ginagamit po natin ito pang-connect po ng ating sentence. Siya po ang at ng ating sentence. Pwede mo po siyang gamitin kay i-adjective at kay na-adjective. Wala pong problema si SOSHTE. Dito po sa Lesson 16, ipinapakita lamang na ang i-adjective at na-adjective po natin ay mayroon po palang at. Kay i-adjective kote, kay na-adjective or noun natin ay de. Kaya po, alin man ang gamitin nyo, wala po tayong magiging problema. Ang tatandaan lang po natin, kapag po tayo ay sumasagot sa mga exam, kapag nakakama po iyan, yung mismong at po ng adjective nyo ang hinihingi. Hindi po itong SOSHTE. Pananong po tayo. Ang pananong natin ay, Ari shashacho wa dono hito desu ka? Ibig sabihin, alin dyan si Ari shashacho? Kapag sinabi pong dono, ang ibig sabihin po nun ay alin. Ito po ay pang-modify po natin ng noun. Kapag po sasagot po tayo, kailangan po magbigay po tayo ng komento tungkol po doon sa ating tinatanong na noun. Yung dore po sa pinag-aralan natin nung unang lesson, ito po ay pananong po natin kapag po tayo ay nagtatanong ng dalawa o higit na mga bagay. Mamimili lang po kung sino po yung kausap natin o tinatanong po natin kung alin po doon yung ating tinutukoy. Halimbawa po, ang sagot po dito tungkol kay Ari shashacho ay, nag-comment ka ng Sega Takay des at Kirei des. Pag sinabing Sega Takay, matangkad, maganda ay Kirei po. Pagsamahin po natin ito. Ngayon po, ang sagot natin dito, mag-a-at po tayo. Ingat po tayo sa at natin. Pag i-adjective, kote. Pag na-adjective or noun, de. Kapag may dono, meron po tayong ano sa unahan. Ibig sabihin, iyong. Tapos yung ating komento. Sega, taka. Tatanggalin ang i kasi i-adjective, papalitan ng kote. Ibig sabihin at, connect na natin yung maganda na kirei. Kirei des. Basahin po natin. Ano sega takakote kirei des. Ibig sabihin, iyong matangkad at maganda po. Ngayon po, kung mauna ang kirei, halimbawa iuna po natin ito. Ano? Kirei. Ngayon po, dahil ito ay na adjective, ang ilalagay lang po natin sa kanyang at ay de. Tapos, ilagay na natin yung matangkad. Sega, takay, des. Siyempre, huwag tayong magkukote po dito kasi wala na po tayong inaat sa dulo. Basahin natin, ano, kirei de, sega, takay, des. Ibig sabihin, iyong maganda at matangkad po. Alin man po sa dalawa ang mauna, okay lang naman po. Basta alam nyo po kung paano gagamitin yung at ng i-adjective at yung at ng na-adjective or ng ating noun. Pananong pa po tayo. Kim Sangwa, don na hito desu ka? Anong klaseng tao si Kim? Ibig sabihin po nito, nagtatanong po tayo sa isang tao kung anong masasabi niya po tungkol kay Kim. Pwede pong personal status, pwede po yung characteristics mismo ni Kim at kung ano-ano pa po ang tungkol kay Kim. Yung dono naman po, yung kanina, dono hito, ito po ay pananong natin kapag tinatanong natin kung alin siya doon. Kailangan po yung kausap natin magbigay ng komento tungkol doon sa taong tinatanong natin para po malaman natin kung alin po siya doon. Dito po sa doon na, hindi ka po namimili. Magbibigay ka lang po ng komento kung anong masasabi mo tungkol kay Kim. Halimbawa po, sinabi mo tungkol kay Kim ay matalino, atamaga ides at mabait na tao, shinsetsu na hito des. Ngayon po, hindi po tayo gagamit dito ng ano. Kasi po, hindi naman po tayo namimili. Lagay na po natin to, pagsamahin na natin sila. Atama, ga. Yung i-adjective po yan. Tatanggalin natin, walang natira. Kaya dito po natin kukunin kay yoy. Gamitin natin ang yo at ng i-adjective na kote. Pagkatapos, connect na po natin ito.
Shinsetsu na hito des. Basahin po natin. Atama ga yokote shinsetsu na hito des. Ibig sabihin, matalino at mabait na tao po. Pananong pa po tayo. Nihon wa donna kuni desu ka? Ang Japan ay anong klaseng bansa po ba? Ngayon po, ano po yung masasabi natin tungkol sa Japan? Halimbawa po, ang sagot ng kausap natin ay maganda po. Kirei desu. Anzan na kuni desu. Safe na bansa po. Ngayon po, pagsamahin po natin sila. Kirei. Dahil ang kirei ay na-adjective, ang at natin ay de lamang. Tapos, connect na po natin ito. Anzen na kuni des. Basahin po natin. Kirei de anzen na kuni des. Maganda at safe na bansa. Kaya pag tinanong kayo, nihon wa do na kuni desu ka? Kirei de anzen na kuni des. Pattern number 4 po tayo. Ang pattern number 4 po natin ay verb 1 te form kara, verb 2. Sa unahan po ng inyong kara, kailangan po naka-verb te form. Susundan po siya ng kara, nang ibig sabihin ay pagkatapos or pagka. At verb 2 po dito. Dito po sa dulo, pwede po siyang maging present tense or past tense. Pwede rin pong gawin po ninyo yung conjugation nyo dito ay naka-sentence pattern din po. Katulad po halimbawa ng pang-utos, panghingi ng permiso o kaya prohibition at kung ano-ano pa. Ang ating pong kara, may mga nauna na pong lumabas na pattern. Pakita po natin. Yung unang kara natin, ang ibig sabihin ay from or simula. Yung pangalawang kara natin ay yung kasi or yung because natin. Ngayon po, hindi naman po kayo malilito kung anong tinutukoy ni kara. From ba, kasi ba, or pagkatapos, or pagka ba. Kasi po yung from, noun po yung nasa unahan niya. Halimbawa po, Hachiji kara. Kung place naman, halimbawa po, Philippine kara. Dito naman po sa kasi, ito po ay naka-sentence. Tapos po, itong kara dito ngayon, kay lesson 16, naka-sentence din po siya. Pero po, ang tatandaan nyo naman po dito, naka-verb te form po bago magkara. Dito naman po sa kasi, hindi po siya naka-verb te form. Example na po tayo. Hirogohan o tabimas, kakain ng tanghalian. Sara o araymas, maghuhugas ng pinggan. Ito pong ating mga sentence pattern dito, yung ginamit natin ay mga lesson po na ating pong mga pinag-aralan na. Ilalagay lang po natin siya sa another pang pattern. Itong pattern po kasi sa number 4 na ito po ang gagamitin nyo kapag sasabihin nyo pong na pagkatapos nito, ito po yung sunod yung gagawin. Translate po natin sa pattern number 4. Hirogohan o. Ngayon si tabimas po, kilalanin po natin siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay naka-group 2 kasi malambot pong naka-e line siya. Ang rules ni group 2, tanggal mas lang po. Kopyahin natin yung tabi at maglagay lang po tayo ng te form. Tapos po, ilagay na po natin yung kara. Ang kama po dito kasi ang translation po niyan papunta po rito. Tapos po, isulat nyo na po siya. Huwag nyo na pong babaguhin. Basahin po natin. Hirogohan o tabite kara, sara o araymas. Ibig sabihin sa Tagalog, pagkatapos kumain ng tanghalian, maghuhugas ng pinggan. Example pa po tayo. Koen o samposhimas. Ibig sabihin, maglalakad-lakad sa park. Pakitandaan po ulit, ang samposhimas ay particle o, kung saan ka po maglalakad-lakad. Next po, asagohan o tabimas. Kakain ng almusal.
Ito po ay mga galing pa rin po sa mga unang pattern natin. Mapapansin nyo po, ang ginagalaw lang natin ay mga verb. Pero yung particle, lahat po ng mga yon ay hindi po natin papakialaman. Pagsamahin na po natin. Ko and o. Yung sampushimasu, ito po ay group 3. Kasi meron po tayong noun. Ito po yung verb natin, shimasu. Ang rules ng group 3, tanggal mas lamang po. Sampo, shi, add lang po tayo ng te form. Sampo, shite. Tapos, lagay po natin yung pagkatapos na kara. Pag ganyan po ang ating translation ulit. At, kopyahin na po natin ito. Asa, gohan, o tabimas. Basahin po natin. Ko and o, sampo shite kara, asagohan o tabimas. Ibig sabihin, pagkatapos maglakad-lakad sa park, kakain ng almusal. Ang next example po natin ay, kino no ban hon o yumimashita. Kagabi nagbasa ng libro. Ang sunod po ay, tegami o kakimashita. Ibig sabihin, nagsulat ng liham. Pagsamahin na po natin ito sa pattern po natin. Kino, no ban, hon, o. Yung yumimashita po, kikilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Yung mi naka-e-line, kaya ito po ay group 1. Tatanggalin po natin siya. Sulat natin yung yo. Yung mi, ang ipapalit po natin sa kanya ay kagrupo ng mi bini, mi bininde. Kaya ang ipapalit natin ay inde. Naging yonde. Tapos add na natin yung ating kara. Translation natin pag ganun. At isulat na po natin ito. Te, gami, o kakimashita. Naka past tense po tayo kasi kagabi pa po ito nangyari. Tapos na po. Basahin po natin. Kino no ban hon o yonde kara, tegami o kakimashita. Sa Tagalog, pagkatapos magbasa ng libro kagabi, nagsulat ng liham. Or ang translation nyo ay, kagabi, nauna po ito, kagabi, pagkatapos magbasa ng libro, nagsulat ng liham. Ang sunod po nating halimbawa ay, uchi e kairimasu, uuwi sa bahay. Sugo, shawa o abimas, agad maliligo or agad mag-shower. Yung sugo po, ang ibig sabihin po nito ay agad. Ilalagay mo po siya sa unahan ng iyong sentence na sinasabi mong agad mong gagawin. Pagsamahin na po natin sila. Uchi e. Ngayon yung kairimas, kilalanin po natin ito kung group 1, group 2, or group 3. Ito ay naka-e-line yung ri. Yan po ay group 1. Tatanggalin mo po siya. Ang matitira na lang ay ka-e. Tapos yung ri, ang grupo niya ay ichiri, ichirite, yung chisaitsu at saka yung te form. Naging kaite, kaite. Tapos lagyan na natin yung kara. Inaaraw ko po lagi pag ganun para po matandaan natin ang translation po natin pag ganito. Na ito po ang kasama lagi ng kara, si te form. Next po, isulat na po natin ito. Sugo, shawa o abimas. Basahin po natin. Uchi e kaite kara, sugo, shawa o abimas. Ibig sabihin, pagka uwi sa bahay, agad maliligo or magsha-shower.
Ang translation ko po dito ngayon sa kara ay pagka. Ito po, pagka. Kasi hindi po tayo gumagamit sa Tagalog ng pagkatapos umuwi sa bahay. Kung hindi po pagka-uwi ng bahay or pagka-uwi sa bahay. Kaya po, pagka po yung nilagay kong Tagalog. Ayun po siya. Formative question po tayo. May example na po akong isinulat. Gohan o tabite kara, tabako soy maska, pagkakain or pagkatapos kumain, naninigarilyo ka ba? Yung gohan po natin, may dalawa pong meaning ito. Una po ay kanin, pangalawa po yung meal. Kaya po ang nilagay ko po rito ay pagkakain. Ngayon po, kapag oo ka, sasabihin mo lang, direct answer, hi, soy mas. Kinopya mo po ito. Kapag kumpleto naman po, hi, tabako, soy mas. Ibig sabihin, opo, naninigarilyo po. Pag hindi naman, iye, soy masen. Pag kumpleto, iye, tabako, soy masen. Hindi po, naninigarilyo. Pananong naman po tayo. Kesa, okite kara, nani o shimashita ka? Kaninang umaga, pagkagising, anong ginawa mo? Halimbawa po, ang ginawa niya ay nagbasa ng dyaryo at uminom ng kape. Yung conjugation po natin gagamitin dito ay yung pattern number 1 kasi meron po tayong at. At po ng verb. Ito po yung verb natin. Nagbasa ng dyaryo. Unahin po natin yung bagay. Ang dyaryo ay shinbun. Tapos yung ng verb ay particle o. Ngayon po, kailangan gawin nating verb form yung nagbasa. Ang nagbasa po ay yumimashita. Sa present tense, yumimasya. Kilalanin natin kung group 1, group 2, or group 3. Yung mi ay group 1, naka-e-line. Tatanggalin mo siya. Kunin natin yung yo. Yung mi, papalitan natin siya sa grupo ng mi bini, mi bininde. Palitan natin ng inde. Naging yonde. Tapos, kama natin. Ngayon, isusulat na po natin ang uminom ng kape. Unahin natin yung bagay. Kohi. Yung nanya ay particle o. Yung uminom po ay past tense. Nomi mashita. Basahin po natin. Shinbon no yonde, kohi o nomimashita. Ibig sabihin, nagbasa ng dyaryo at uminom ng kape. Halimbawa po, kung isa lang sentence ang ibibigay mo, wala naman pong problema. Ito po, dinalawang sentence natin na nag-at lang tayo na kaninang umaga pagkagising, ito yung magkasunod na ginawa po natin. Pananong pa rin po tayo. Shigoto ga uwate kara, nani o shimasu ka? Ibig sabihin, pagkatapos ng trabaho, ano ang gagawin mo? Yung uwate po, kapag naka-mas form ay uwarimas, yan po ay particle ga. Tapos nasa unahan po yung tinutukoy mong matatapos or natapos na. Halimbawa po, ang gagawin mo pagkatapos mong magtrabaho ay magpipingpong kasama ang kaibigan. Tomodachi to pingpong o shimasu. Basahin po natin. Tomodachi to pingpong o shimasu. Magpipingpong kasama ang kaibigan. Pattern number 5 po tayo. Ang pattern number 5 po natin ay noun 1. Ito po yung topic natin. Susundan ng particle wa. Ang noun 2 natin, ano ang gustong pag-usapan sa topic? Ito po yun. Anong gustong pag-usapan po dito? Pagkatapos po susundan ng particle ga. After po nun, ilalagay mo ay adjective. Pwedeng i-adjective or na-adjective. Ano ang masasabi mo sa N2? Dito po yon. Ito pong pattern number 5, bagong pattern po ito. Halimbawa po, ang pag-usapan natin ay si Kim. Si Kim po ang ating topic. Kim Sang-wa. Ngayon po, sa noun 2, anong gustong pag-usapan sa topic? Ano ang gusto nating pag-usapan kay Kim? Halimbawa po yung buhok niya, ang buhok ay kami.
Tapos, susundan ng particle ga. Buhok ang gusto natin pag-usapan kay Kim. Pagkatapos, ano ang masasabi mo sa N2? Ibig sabihin, anong masasabi mo sa buhok ni Kim? Halimbawa, ang buhok ni Kim ay mahaba, nagay. Lagyan natin ng des para maging magalang po. Ganyan lang po. Basahin natin. Kim sangwa, kamiga, nagay des. Ibig sabihin, mahaba ang buhok ni Kim. O kaya naman, pag sa topic ka nagsimula, si Kim ay mahaba ang buhok. Next example pa tayo. Ang pag-usapan po natin, lugar naman po. Halimbawa po yung lugar ng Pampanga. Pangpangawa. Pangpangawa. Ano gusto natin pag-usapan sa Pampanga? Tabimono, pagkain. Tapos, particle ga. Pampangawa, tabimono ga. Ano masasabi natin about sa pagkain nila? Masarap. Oishi desu. Basahin natin. Pampangawa, tabimono ga, oishi desu. Ibig sabihin, masarap ang pagkain sa Pampanga. O kaya sa Pampanga ay masarap ang pagkain. Ang sunod po natin pag-usapan tungkol po sa pag-aaral. Kanji po. Pag-usapan natin ang kanji. Tapos, anong gusto nating pag-usapan about sa kanji? Yung kung paano siya basahin. Yumi kata. Kapag sinabi pong yumi kata, paano basahin? Tatanggalin mo lang yung mass form, maglalagay ka lang ng kata. Paano basahin? Tapos, lagyan natin ng particle ga. Ngayon, anong masasabi po natin sa kanyang pagbasa kung paano basahin? Ang masasabi natin ay mahirap. Muzukashi. Muzukashi desu. Basahin po natin. Kanji wa yumikata ga muzukashi desu. Ibig sabihin, mahirap kung paano basahin ang kanji or ang kanji ay mahirap kung paano basahin. Balikan ko lang po yung sinabi kong drop mas lang po at kata. Halimbawa po yung tabimas, maglagay pa tayo ng iba. Tabimas, tapos kakimas. Kapag sinabi pong tabimas, kakain. Kapag sinabi pong kakimas, magsusulat. Ngayon po, kapag tinanggal mo po yung mas nila, naging tabi na lang po. Maglalagay ka lang po ng kata. Tanggalin natin po itong mas. I-plus lang po natin yung kata. Naging tabi kata. Ibig sabihin, yung kakain, lagyan mo na lang na Tagalog na paano kainin. Paano kainin. Next, kakikata. Paano isulat. Ganyan lang po ang pagkuha ng kata. Drop mas plus kata. Lagyan mo lang ng paano yung pinaka-verb po ninyo. Nasa pananong po tayo ngayon ng doyate. Doyate. Ibig sabihin sa Tagalog, paano or papaano. Ang doyate is used when asking the way or how to do something. Ito lang po yung gagamitin nyo kapag po tinatanong nyo yung paraan or kapag po magtatanong ka paano nyo po gagawin ang isang bagay. Example po tayo. Sakura ga komade doyate kimasu ka? Ibig sabihin, papaano pumunta hanggang Sakura School. Yung doyate po natin ay wala pong particle. Katabi niya po yung ating verb. Halimbawa po ang sagot mo, mula Alabang. Ito muna po ang i-translate natin. Arabang. Tapos yung from na kara. Arabang kara, sumakay ng bus na igan. Bus na igan. Unahin po natin yung igan. Igan no basu. Bus na igan or bus ng igan. Basu, tapos sasakay tayo, particle ni po tayo kapag sasakay. Note.
Norimas po yan, ginawa nating note kasi mayroon pa po tayong kasunod. Nag-at po tayo. Arabang kara, iga no baso ni note, bumaba sa harapan ng hospital. Ang hospital po ay Byoin. Byoin. Tapos mayroong position, Byoin no mae. Tapos, kung saan ka po bababa, ang particle po nun ay particle de kasi place of action po. Tapos, pwede po ditong urimas or naka-T-form ka. Pwede nyo pong sabihin, orite kapag iuutos mo. Orite kudasai. Basahin po natin. Arabang kara, iga no baso ni note, byoin no maide urimas or byoin no maide orite kudasai. Ibig sabihin, mula alabang sumakay ka ng bus na igan at bumaba ka sa harapan ng hospital. Kapag nagutos ka, lagyan mo na lang dito ng please.